isang DDS po ang napahiya. Dahil sa kagustuhan niyang ipahiya at maliitin ng presidente natin, si PBBM, siya po yung napahiya, no? Panoorin po natin. Nakita mo yung visit ng Indonesian president at saka nung ni Bongbong Marcos sa UAE? O, ano nangyari? Ayan, parang nadi-disconnect ka. Ayun. Nakita mo yung visit ng nung Indonesian president at saka nung ni Bongbong sa UAE. Halos magkaano lang sila, halos magkasunuran. O, ano nga? Anong kwento? Yung Indonesian president, full military honors. So, parang parang state visit to full military honors, ganyan. Tapos ni-receive siya sa palace. Ni-receive siya sa palace nung king. Ganon. Pagkatapos, kita yung mga photo ops, ganyan. Tapos yung, pati yung damit nung king and nung mga nag-receive sa kanya ng mga mga taga UAE, talagang pinaghandaan. Makita mo talaga na they wanted to mataas yung respect nila doon sa Indonesian president nung dumating. Tapos yung kay BBM, kasama niya sila Abalos, kasama niya First Lady. Malaki rin yung contingent ni BBM sa UAE. Box tinanggap lang sila para sa Airbnb. As in. Kasi naman, baka hindi nga siya state visit. State visit siya. Girl, ang state kasi visit. It's a celebration of it's a celebration of the 71st state visit. State visit. State visit. State visit, walang military wala. Honors? Wala. Parang malabo naman ata yan. Baka hindi state visit. Saan mo nakita? Ito, UAE to welcome Philippine President Marcos on November... Teka, hanap tayo ng better na site. Presidential Communications Office. Baka nga working visit lang. Diyos ko. May problema rin talaga sa utak yan eh. Working visit lang yan. Oo. Anyway. Hindi yan. Pwede naman yung I can understand naman na yung walang military, kineme, ganyan. Ba't hindi siya in-receive dun sa palace? Kasi hindi naman siya state visit. Diyos ko. Pwede naman hindi, may mga naman, may mga nire-receive naman sa palace na hindi state visit. Sino? Hindi ba? Diyos ko. Ano ka ba? I don't know. Hindi ko alam. Sino? Hindi ko alam. Sino? Hindi ko alam. Sino? State visit na nire-receive sa palace. Oo. Ang hindi yan state visit. Working visit siya. Ito, Presidential Communication Office. Sinabi nila, it's a working visit. State visit. I-receive pa siya sa palace. Sas, may post ka pala 5 hours ago. Tinag mo ako, ko lang nakita. Sa'yo, Marlica has been exposing the massive corruption of the BBM admin since day one. Cabena was used against Marlica. Now he's singing the same tune like Marlica. The joke goes, how the turns have table as an ha-ha-ha. Oh my God. As an aside, ako, sabi mo dito, before I left the Philippines over a year, abot ng mata ko ago, one owner of the huge media company told me, someday, babalikan nating lahat ang sinabi ni Maharlika. Sa college, ayan, actually, yun yung impression ko eh. Sa college, nakalagay daw one day state visit. Pero kasi yung PCO kasi, syempre, yun yung primary, dyan, di ba? Yung primary, yung hindi naman nila dinidistinguish yung mga newspaper na yan kung anong state working or ano. Syempre, hindi naman Pilipinas. I don't think they will know the difference. So, balik tayo sa media. Nakwento ko na rin ito before.
I think noong January. Yung interview ako ni Ma'am. Diyos ko. Ayun mga kababayan, kung makikita nyo po no, dun sa video, meron ng mga reaction na tawa, no? Po yan from TikTok, meron pong nag-screen record tapos nilapatan na lang niya ng konting edit like tawa para i-emphasize yung embarrassment na naranasan ng babae, yung Joey, no? Joey de Vibre or Joa de Vibra yung pangalan niya, no? Kita niyo naman ikinukwento niya kay Sasot na si PBBM daw ganito lang yung treatment na nakuha mula sa Dubai, no? Sa mga opisyal ng Dubai at yung Indonesian president, ibang treatment. And then si PBBM daw ay parang Airbnb, no? Exaggeration yun mga kababayan, no? Pero eventually, nung sinasabi ni Sasot na hindi yan state visit, working visit lang yan. Ayun, nakita rin niya siguro, no? Natuklasan niya nung kinalkal niya yung internet or mga sources niya na working visit lang talaga. So, kahit siya mismo napahiya sa sarili niya, no? Napahiya siya sa mga audience niya. Sa audience nila, ang dami pa naman nanonood dyan, no? Ang pinagtatako ko lang, ba't sumulpot si Maharlika Boljaquera? Diba magkakaaway yung mga yan? Kaaway ni Joey si Maharlika, tapos ngayon, magkakasama sa live, parang nagpaplastikan lang sila, no? So, kitang-kita na po natin kung ano ugali ng mga yan. Yung pong attempt ni Joey na ipahiya si PBBM, ginawa na po dati yan ng mga DDS nung nagkaroon ng trilateral talk ang USA, Japan at Pilipinas. Sinasabi nila noon na yung treatment sa leader ng Japan nung pumunta sa Amerika ay iba sa treatment kay PBBM. Yung leader ng Japan ay kumbaga sa White House ni-receive, tapos si PBBM ang nag-receive po ay parang high military official, no, ng Pentagon ang nag-receive kay PBBM. So magkaiba. So parang pinaghahambing nila na bakit ganun super VIP yung treatment doon sa Japan leader, then kay PBBM ganito lang, no? Ginawa na nila yan dati. Yun nga po doon sa trilateral meeting ng Japan, Pilipinas at ng Amerika. Pero magkaiba nga po kasi, no? Kasi si PBBM nauna nang nag-state visit sa Amerika bago po yung trilateral. So naranasan na ni PBBM yung tinatawag na yung tinatawag na treatment para sa state visit ng isang mataas na leader ng isang bansa, no? Ngayon, sinusubukan na naman nito ni Joey na gawin yon. Pero parang pinarealize sa kanya ni Sasot na mali ka, hindi yan state visit, working visit yan, kaya iba yung treatment, kaya iba yung pagtanggap, no? So, sinong napahiya? Sa attempt niya na ipahiya si PBBM, siya yung napahiya, nakarma. Diba nakakahiya yun? Sobrang tindi ng embarrassment. Sa kagustuhan mong mamahiya ng tao, ng presidente ng Pilipinas, ikaw ang napahiya sa sarili mong live. No? Nakakatawa siya. Ewan ko lang kung na-realize yun ng mga audience niya at ng mga supporter nila. Kasi nakakahiya hindi niya ba nare-realize? Mamaliit, magpapahiya ng tao, pero siya pala yung mali-mali. No? So, ayan po, nakakarma po sila sa mismo nilang live, mga kababayan. So wala, hindi naman nadadala yung mga yan. Manhid naman siguro yung mga yan sa kahihiyan, hindi po sila nakakaramdam ng kahihiyan, in my opinion. No? So yun po, nagmukha silang katawa-tawa at nagmukhang nakakahiya. Sa kagustuhan mong mamahiya, ikaw yung napahiya. So nakarma ka. Hindi po ba mga kababayan? Tapos yung mga DDS, nag-aaway-away, pagkain yung pinag-aawayan. Grabe, no? Binidyohan pa nila yung away nila at inilagay sa social media. So, gusto talaga nila na pinagpepiyastahan sila. Yung kahihiyan na nangyayari sa kanila, gusto nila pinagpepiyastahan ng mga tao. No? Sa susunod na video, mga kababayan, ipapakita ko sa inyo kung paano binatikos at kung paano minura-mura ni Tio Moreno si Harry Roque. No? Uulitin ko, minura-mura po niya. At kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi niya kay Harry Roque na para bang hindi naging spokesperson sa Harry Roque or parang hindi abogado, no? Kung itrato. Talagang yung mga tao, tinanggal na ang respeto kay Harry Roque. Sino may kasalanan? Siya din. No? Panonoorin po natin yan sa susunod kong video. For now, maraming pong salamat sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.